din natin ito. So, ang ating tema ngayong gabi, mga kapatid, this month, ito yung unang Monday ng month ng August. So, ang ating tema, mga kapatid, is the powerful spirit is lives in you. And every believers. Amen. Amen. Hallelujah. Kung pansinin natin, mga kapatid, if you read the Bible, doon sa mga unang mga tinawag ng Diyos, nagkikiusap ang Panginoon sa kanila through dreams. Amen. Ginaguide sila ng Diyos. Amen. Through dreams, visions. Amen. At tayo, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, nung dumating ang ating Panginoon Jesus, binago niya po yun, mga kapatid, lahat. At ito ang pinangako niya sa atin, ang Banal na Espiritu. Kung saan siya po mag-guide po sa atin. Napaka-halaga ang buhay, ang Banal na Espiritu, mga kapatid, na dapat na meron sa bawat kapatiran, bawat tao. Amen? Dahil kung wala ang Banal na Espiritu, if we are not filled, mga kapatid, with the Holy Spirit, we are totally failed. Amen. Ang buhay natin. Tandaan po natin po, mga kapatid. Kahit anong gawin mo, pagsisikap. Amen. Kahit anong gawin mo, pagod mo, pagsisikap mo, magdalo ka, amen, kung ano man yung mga gawain na dalaman natin, amen, every na, lahat ng gawain, sabihin ko na lang, na madadaluhan mo. Amen. Kung hindi ka filled with the Holy Spirit, still, mga kapatid, you are totally failed. Dahil siya po ang nananahan po sa atin. Ito sa buhay natin, mga kapatid, na i-desire natin, amen, na ma-filled po tayo ng Holy Spirit, dahil hindi man po, mga kapatid, maramot ang Panginoon natin. Yung sabi niya doon sa James, na kung humingi ka, ibibigyan niya ng libre yan. Kung anong hingin mo, amen, wisdom, papananan ng Holy Spirit, ibigay niya. Dahil sinabi niya dito, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Pinangako na po ito, mga kapatid, sa bawat isa. Amen. Mapalad, mga kapatid, yung mayroong Espiritu ng Diyos. Dahil hindi po lahat ay mayroon po ito. Although ikaw ay born again, claiming Christian ka, pero hindi dapat, mga kapatid, na napapanahanan po ito. At mapalad yung tao na mayroon po yan. At alam ko tayo, mayroon tayo dito, mga kapatid, na Banal na Espiritu. Kaya pinangako po niyan, sabi niya, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Lahat ng katotohanan. At yung truth na sinasabi, mga kapatid, sino ang truth? Jesus Christ is the truth. Ang sabi niya, I am the way, the truth. Ika-guide ka doon. Papunta ka doon sa Panginoon Jesus, mga kapatid. Hindi ka ililigaw. Hindi ka tulad ng Espiritu ng mundo. Amen? Na ililigaw ka niyan. Kung saan ka pumupunta. Anong buhay na gusto mo. Anong buhay na hinahanap mo. Ito ang buhay na gusto ng Banal na Espiritu na iatid ka doon. Into all truth, sa Panginoon Jesus natin, mga kapatid, walang iba kundi sa kanyang kaharian. Wala nang ibang buhay na hanapin mo. Eternal life ang gusto niya na mayroon ka. Ang ating Panginoon. At binigyan tayo ng Banal na Espiritu to guide us. To lead us. Kung mayroon tayong problema, lahat tayo may problema, to comfort us, mga kapatid. Kung hindi natin maintindihan ang sitwasyon, to teach us. Kung hindi natin maalala ang mga salita niya, to maalala po natin siya, mamala po natin. To remember His words, mga kapatid. Ito yung pinagkaloob ng Diyos sa atin na Espiritu. At hindi lang sa basta Espiritu, kapatid. He is the Holy. At tinawag natin siyang Holy Spirit. Kasi banal po siya. Kaya nga, ang sabi ng Bible na magpakabanal tayo dahil ang Diyos ay banal siya. Ito, holy siya, mga kapatid. Hindi ka rin pwedeng pagharian ng Banal na Espiritu kung hindi ka rin mag-seek ng holy. Kasi yung darating sa iyo is holy. At alam ko nandiyan na, ang Holy Spirit, mga kapatid, nasa iyo na sa akin yan. The moment na we receive Jesus genuinely, nandiyan na sa iyo ang Banal na Espiritu. Ginaguide ka na yan. Hindi ka na iwanan yan, mga kapatid. Ang tema natin sa pagkakaroon na, the powerful Spirit of God is in you. Powerful, mga kapatid, Spirit of God is in you. You and me. Amen. Kaya ito, ingatan po natin, mga kapatid. Napakahalaga po na mapanahan po tayo sa lupa na ang Banal na Espiritu. Mapalad ang bawat isa. Dahil hindi lahat ito, mga kapatid, mayroon. Sabi ko nga, maraming tao na mayroon ito. Kahit pumapasok ng church, wala rin ito, mga kapatid. Dahil alam niyo naman kung ano ang rason kung bakit hindi sila napanahan ng Holy Spirit. Meron din, mga kapatid, church
na sa to say, hindi sila naniniwala sa Banal na Espiritu. So paano sila mapanahan ng Banal na Espiritu? Paano sila mapanahan ng pinangako ng Diyos na Banal na Espiritu? To guide us, to lead us. Wala na. Amen? Meron din yung naniniwala, pero hindi iniingatan. Amen? Nandun pa rin yung inuuna ito, mga kapatid. Ito ang emosyon. Kung inuna mo ito, malamang, mga kapatid, ang Banal na Espiritu hindi yan mamuna sa iyo. Kasi inuna mo ito eh. Ang nais ng Diyos, mga kapatid, unahin po natin ang Panginoon. And let the Holy Spirit guide us, lead us. Sabi niya kanina, into all truth, sa lahat ng katotohanan. Ang sabi ng Lord, stay put ka. Huwag kang, don't go beyond, mga kapatid, doon sa plano ng Panginoon. Sabi ko, na-share ko nga sa kapatid kanina. Don't go beyond sa plano ng Diyos. Kasi yung inuna mo, ang plano ng Diyos nandito, inuna mo yung plano mo, mabanti ka sa plano mo, sarili mong plano, nandito ang plano ng Diyos, anong mangyayari sa iyo doon? Mawindang ka doon, mga kapatid. Nandito ang plano ng Diyos na iwan. Inunahan mo siya. Dahil nga dito. Amen. Dahil wala kang Banal na Espiritu, hindi ka alid eh. So, inuna mo yung plano mo, kasi yung plano ng Diyos na nandito na. Ang gawin mo lang, tumayo ka, manindigan ka, have faith in Jesus, pero inuna mo ito, lumayo ka sa plano ng Diyos, ano nangyari? Nawindang ka na. Yung sabi na yung, ikot-ikot ka na lang sa buhay. Amen? So, ang text natin, sabi niya, but you belong to God. Kaya nga sabi niya, meron na po yung Banal Espiritu sa atin kasi we are belong to God, mga kapatid. Hindi lang belong, we are children. We are the children of God. My dear children, you have already won the victory, a victory over those people. Pag mayroon tayo, mga kapatid, napapanahan tayo ng Banal Espiritu, walang makakapi sa atin. Amen? Hindi limitado ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Banal Espiritu ang meron ka, amen, sa lahat ng bagay. Limitless po, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Ang kanyang Banal Espiritu sa bawat mananampalataya. Sabi niya, the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Greater than, mga kapatid. More than powerful. Amen? Sa anuman meron dito. Walang sinabi ang mundo, mga kapatid. Sa Banal Espiritu na meron po tayo. Lagi tayong victory. In the name of Jesus. Amen? Lagi kang pinapangunahan, lagi kang inilid yan, ginagayad ka lahat. Wala tayong, amen, wala tayong, tawag doon yung talo. Hindi talunan. Sabi nga ng kapatid minsan, hindi talunan ang anak ng Diyos. Dahil meron tayong Banal Espiritu, mga kapatid. So gusto mo maging talunan? Sino gusto maging talunan? Wala, amen? Amen, mga kapatid. Wala gustong talunan. So, seek, mga kapatid, the Holy Spirit na manahan po sa atin lagi. Amen, ingatan po natin. Sabi nga doon, grieve the Holy Spirit. At huwag mo rin siyang hayaan na hindi manahan sa iyo ang Banal na Espiritu. Amen? So, ang tanong, what can the Spirit of God do for the people? Dahil meron na po tayo niyan. So, sa lahat ng tao, anong magagawa ng what can do the Spirit of God for the people? Anong magagawa niya? Amen? The Spirit of God teaches you to obey and surrender your will. Kung willing pa tayo na mag-surrender sa Panginoon to obey God, mga kapatid. Are you willing to obey? Amen. To surrender to God, mga kapatid? Amen. Yan ang tanong, how to obey and surrender our will to God? Ang sinabi niya dyan, ang sabi ng Panginoong Diyos, we have to reflect, mga kapatid, dun sa Garden of Gethsemane. Ang sabi ng Lord doon, yet I want your will to be done, not mine. Kung meron tayong kapatid, puso na ganito, mindset na ganito, amen. Ano man yung meron ka kinaharap ngayon, ano man yung bitbit mo ngayon, ano man sapatos ang suot mo, mga kapatid, mabigat man yan na sapatos, safety shoes yan, mabigat. Ano man sabi mo, ano man yung meron tayo ngayon, if we have the heart, mga kapatid, katulad ng Panginoon Jesus doon sa Garden of Gethsemane, yet, Lord, sabi niya, I want your will to be done, not mine. Praise God, mga kapatid, sa buhay natin. Walang mahirap. Sabi niya na, we won. Always win. Winner, mga kapatid, ang anak ng Diyos. Ano man yung kahirap, ano man kahirap ang buhay, mananatili ka pa rin mag-surrender sa Panginoon, mga kapatid. Lumakad ka pa rin. Walang-wala ka man.
Napapahiya ka man sa mundo na to. Pero kung lumalakad ka pa rin dahil filled ka ng Holy Spirit. Amen? Hindi ka pababayaan ng Diyos, mga kapatid. I-mindset, magkaroon tayo ng mindset na katulad ng Lord, a heart like Jesus. Sabi man ng Philippians, mga kapatid, 2:5, na kailangan magkaroon tayo ng ugalit at kaisipan katulad ng Panginoon natin. So kung meron tayong ganoon, amen, hindi mahirap ang mag-surrender sa Panginoon natin. Hindi mahirap ang sumunod. Lahat, mga kapatid, madali. Kung sa mundo ito mahirapan ka, sa Panginoon, walang mahirap sa Kanya, mga kapatid. Isip lang natin yung mahirap. Kung tinitingnan natin yung problema, mahirap talaga. Pero kung tinignan mo ang Diyos, kung ano magagawa niya, malaki magagawa niya sa Panginoong Isus, sa problema mo ang Panginoong Isus, mga kapatid. Praise the Lord, ang buhay. Manatili kang tumayo. Manatili kang lumakad. Amen? Kasi hindi man yung mga dahilan para hindi ka sumunod Isipin mo yung mga ganong problema, kung sitwasyon. Kung halimbawa, nandun ka sa panahon na cornered ka na at lumisan ka, lumilis ka, dumating na ang Panginoon natin. Hindi ka natagpuan doon sa sinabi ng Panginoon na stay put ka lang. Manatili kayo sa Jerusalem. Amen. The Holy Land. The Holy City. Kaya sabi ng mga kapatid, you have to be holy. Manatili ka sa pagkabanal mo. Huwag kang alis dyan. Kasi pag umalis ka dyan, wala na, mga kapatid. At hindi ka matagpuan doon sa sinabi niyang lugar kung saan ka maging holy. Dumating siya, tapos tayo lahat. Tapos ka. Amen. Continuation to, amen. Tinan natin, mga kapatid, yung ginawa ni Philip, kung paano siya sumunod. Sabi niya sa Acts 8, 26-27, Now an angel of the Lord said to Philip, Rise and go towards the south of the road that goes down from Jerusalem to Gaza. Ang sabi, this is a desert place. Amen. Sabi niya, desert place, mga kapatid, pinapapunta ka doon ng Diyos. Pinapapunta ka doon na wala namang alam mo, wala namang tao. Anong gagawin mo doon sa desert place? Sa tingin mo, pupunta ka ba? Kung utusan ka, halimbawa, nang pupunta ka doon sa desert, walang katao-tao, mainit doon, halimbawa. Anong gagawin mo, mga kapatid? Ang buhay natin, reflect po natin. Sa anong mayroon kang deserto ngayon sa buhay? Desert, ibig sabihin, mga kapatid, unproductive land. Kung tutusin mo, walang tutubong mga damo yan, mga halaman na makakain. So it means, mga kapatid, unproductive land. Pupunta ka doon sa lupa kung saan wala ka malang makain, desierto So sa buhay natin, mga kapatid, sa sitwasyon ng buhay natin, mayroon kang problema. Sitwasyon, cornered ka. Ngayon, mamili ka ngayon, pupunta ka ba doon, o aabante ka ba, o atras ka? Piliin mo ba na makita mo yung sitwasyon mo, o makita mo yung, o kapala na mayroon ka dito na inihanda ng Lord, sa desierto na pupuntahan mo. Yun mga kapatid, ang makita natin na sa buhay Kristiyano natin, mga kapatid, kung saan mo tumuting ng mahirap. Papuntahin ka desierto, si Philip pumunta, mga kapatid. Ang kasunod, ang sabi niya dyan, and he rose and went. Sumunod siya. Kaya sabi niya, obey and surrender your will. Hindi mo man maintindihan ang buhay, go. Amen? Hindi mo man makita kung anong ibig sabihin, go. Si Philip, mga kapatid, hindi niya alam na yung mayroon sa palang mission doon. Ang sabi niya, and there was a Ethiopian eunuch and a court official of Candace, queen of Ethiopia, who was in charge of all her treasure. He had come to Jerusalem to worship. Yung pala yung mission niya, mga kapatid. So paano kung yung sitwasyon mo na yan, na napakahirap ng buhay, may mission ng Lord sa'yo, may gusto gawin ng Lord sa'yo, at umatras ka doon, ano nangyari kaya, mga kapatid? So ano yung meron tayong na sitwasyon, mahirap man intindihin, amen? Go ahead, mga kapatid. Si Philip, he rose and went. Lumakad ka. Kaya hindi mo alam ang pupuntahan mo, hindi mo maintindihan. Lumakad ka, the same like Abraham, mga kapatid. Napag-share namin kanina ng kuya. Lumakad si Abraham, hindi niya alam kung anong dadatan niya doon. Famine ang dinatan niya. Pero sinunod niya si Abraham, mayaman doon sa lugar niya. Ang sabi ng Lord, pumunta ka doon sa lugar na to. Dalhin mo yung pamilya mo, iwan pamilya mo, dalhin mo yung mga ari-arian mo. Pumunta ka doon. Dumating doon, mga kapatid, famine.
Ano nangyari kay Abraham? Sumunod si Abraham, mga kapatid. Hindi siya naghesitate na sumunod sa Diyos. So ano nangyari kay Abraham? Pinagpala siya. Dahil ngayon, nandito tayo ngayon, mga kapatid. Dahil sa pag-obey ni Abraham. Amen. Sa ano mo meron tayo, mga kapatid, na problema sa buhay, don't give up. Stand up. Stand still. Tumayo tayo. Matuto tayong tumayo. Amen. Sa lahat ng pagkakataon, tumayo tayo. Magandang panahon, tagulan ng panahon, summer ng panahon, tayo, mga kapatid. Yan ang nais ng Diyos. The same like Philip. He rose and went. Dahil hindi niya alam, desierto pupuntahan niya. Kaya pala pinapupunta siya doon kasi mayroon siyang mission. The same thing, mga kapatid, sa'yo at sa akin. Mayroon mission na binigyan naman sa atin. To spread the gospel. Yan lang. At nais ng Diyos, mga kapatid, ng lahat ng tao kasi maligtas. At gagamitin ka at ako to spread the gospel, to save the lost soul, mga kapatid. Mapalad tayo dahil ginagamit tayo ng Lord. Desire, mga kapatid, na magamit tayo ng Diyos. Number 2, to discern and test every spirit. Tuturuan tayo, mga kapatid, to discern. The Holy Spirit is to teach us to discern and test every spirit. Amen? How? How to discern and test every spirit? Sa 1 John, ang sabi niya dyan, 4:3, 5, sabi niya, Beloved. Binigyan tayo ng sabi niya, Beloved, mga anak, do not believe every spirit. First step, mga kapatid, how to discern and test every spirit. Sabi niya dyan, Beloved, minamahal. Unang step, do not believe every spirit. Sabi niya, but test the spirit to see whether they are from God. Paano kaparanan? For many false, sabi niya, prophet have gone out in the world. Amen. By this, you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Ito yung mga kapatid, madali lang. Kung ang kausap mo, amen, i-proclaim Jesus, naniniwala siya ng Panginoon Jesus natin, He came in this world being a human, amen, naipako siya sa cross, nailibing siya, in the third day, He rose again. Pag ang kausap mo, ganito ang sinasabi, ang espiritu niya galing sa Diyos. Sinabi niya, mga kapatid, biblically. Amen? At dito, sabi niya dyan, and every spirit that does not confess Jesus is not from God, this is the spirit of the Antichrist. Kung hindi niya pinapaniwalaan, mga kapatid, yung ginawa ng Diyos 2,000 years ago, sabi niya, is Antichrist. Which you heard was coming and now is in the world already. Nandito na sila, mga kapatid. Kaya mag-ingat. False prophet. Sinabi niya dito, false prophet, mga kapatid. So ano ang batayan mo? Ano yung tawag doon? Sign. Na yung espiritu nila hindi galing sa Diyos. Na yung sila yung mga false prophet. Di nila, mga kapatid, pinaniniwalaan yung ginawa ng Lord 2,000 years ago. Na siya po ay nagpago, naghirap siya at umakyat sa langit. Amen? Sabi, they are from the Word. Therefore, they speak from the Word and the Word listen to them. Amen? We are from God. Whoever knows God is listen to us. Whoever is not from God does not listen to us. By this, we know the spirit of truth and the spirit of error. Amen? Number 3, it is us to respect and love. In this, sa lahat, mga kapatid, ng family. Sa pamilya mo, literal, sa church, sa trabaho, anywhere na mayroon ka. Tuturuan kang ng Espiritu to respect and to love each other, mga kapatid. By how? Sabi niya dyan, 1 John 4, and sabi niya 8 to 11 and 13, anyone who does not love, does not know God. Alam niyo, mga kapatid, kung hindi mo kilala ang Diyos, kung hindi mo tutog na encounter ang Panginoong Yesus, mga kapatid, even sabihin mo Kristiyano ka, hindi ka marunong magmahal. Mahirap magmahal, mga kapatid, ang tao na hindi naka-encounter totohanan sa Diyos. Pero kung na-encounter mo ang Diyos, mga kapatid, ang Panginoong Yesus natin, totohanan, walang mahirap, hindi mahirap magmahal. Amen. Ano man yung meron ka sa harapan mo, mga kapatid, na sitwasyon sa kapatiran, halimbawa, mahalin mo. Kasi bilin din ng Diyos yan. Love one another.
Sabi niya dyan, anyone who does not love, does not love. Sabi niya, anyone who does not love, does not know God. Sabi niya, biblically mga kapatid, because God is love. Amen? So in this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world. Amen? Paano natin malaman na ang Diyos natin mapagmahal? He sent His Son, mga kapatid. Sacrifice sa atin, at sa iyo at sa akin. Amen? Para masave lang po tayo sa ating mga kasalanan. So kailangan natin magmahalan sa bawat isa. Sabi niya, so that we might live through Him. In this is love, not that we have loved God. Itong pagmamahal ng mga kapatid, hindi ibig sabihin na yung sabihin natin na minahal po tayo, minahal natin ang Diyos. Amen. Sa pagmamahal na ito, sabi niya dyan, amen, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sin. Amen. Hindi mo ibig sabihin, hindi sinabi mga kapatid na mahal mo ang Diyos dahil minahal mo siya na una. Amen. Magmahal po tayo dahil ang Diyos natin, minahal tayo una. At ang sabi ng Diyos, hindi batayan yung sabi mahal mo ang Diyos, mga kapatid. Ang Panginoon Isus, ng Panginoong Diyos, mahal po tayo, amen, dahil binigyan niya po kanyang anak. Batayan po mga kapatid dyan. Na mahal po tayo ng Diyos. Dahil pinagkaloob niyo yung kanyang anak. Amen. Ngayon, ang batayan na mahal mo ang Diyos, mga kapatid, dahil minahal ka ng una. Ngayon, hindi natin pwedeng sabihin, mga kapatid, na siya, na dahil ang pag-ibig ng tao, ano yan? May limit yan sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos walang limit. Pero yung meron tayong pag-ibig, mga kapatid, may limit po yan. Hindi natin masabi na forever minsan yung pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Kung hindi natin totoong na-encounter ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Kasi minsan mayroong tao, halimbawa, nasiko lang siya ng gutom, nasiko ng problema, umalis na siya. Minsan, halimbawa, pinimisis mo siya, inakay mo siya, binablock ka pa. Amen? Believers. Pero nangyayari, mga kapatid, dahil hindi na totoong na-encounter ng Diyos. So kung talagang mahal mo ang Panginoon, mga kapatid, kung yung taong halimbawa na nag-akay sa'yo, huwag mo i-block. Kasi mahal mo ang Diyos eh. Bakit mo i-block? Dahil hindi mo mahal ang Diyos. Kailangan kung halimbawa, mga kapatid, na inakay ka, halimbawa, nag-akay po tayo, na gano'n nangyari, hallelujah. Maraming ganyan, mga kapatid, nangyari po yan. Kaya minsan, mga kapatid, hindi natin masabi na yung pag-ibig natin sa Diyos, minsan, mga kapatid, palyado yan. Pagka hindi mo na-encounter ang Diyos totohanan. Pero pagka na-encounter mo ang Diyos totohanan, mga kapatid, walang limit din ang pagmamahal mo sa Diyos. Kahit ang pagod mo sa trabaho, mag-attend ka pa rin ng kanyang gawain. Anong pagod mo, anong puyat mo, pag inutusan ka ng kapatid, kuya, punta ka doon kasi kailangan, pupunta ka. Kasi mahal mo ang Diyos eh. Hindi man yung kapatid ng mahal mo eh, si Diyos, ang Lord ang mahal mo eh. Dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, nagagawa mo lahat dito. Amen? Sabi niyan, beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. By this, sabi niya, we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. Amen. Kanina, mga kapatid. Powerful. Banal na Spirito. And then, sabi niya, patuloy niya ito, and anyone says, I love God, and hate his brother, he is a liar, mga kapatid. Biblically. Kung sabihin natin na mahal natin ang Diyos, hindi natin mapatawad ng kapatid natin, kapatiran natin, mga kapatid, he said, the Bible says, he is a liar. So, anong gawin natin? Forgive, mga kapatid. Magpatawad. Kasi kung hindi magpatawad, tapos, ano man yung masakit na salita, mga kapatid, go down, kneel down, and pray. Surrender to God. Amen? Dahil nasabi natin, mahal natin ang Diyos, hindi natin kaya magmahal ng kapatiran. Kasi ang sinabi niyan, brother. Hindi ba ibig sabihin sa labas eh? Ibig sabihin, dito tayo sa labas, mga kapatid. Sa lahat ng loob ng church, dito yung usapan. A brother in Christ. So, paano mo naging mahal ang Diyos kung hindi mo kayo mahalin ng kapatiran? Amen? Kaya ba natin mahalin ng mga kapatid natin, mga kapatid? Praise God sa mga nag-amen.
Sinabi niya dito, for he who does not love his brother whom he hates has sinned, cannot love God whom he has not seen. So paano mo, sabi niya, paano mo mahalin ang, sinabing mahalin mo ang Diyos, pwede mo kayong mahalin ang kapatid mo. Amen? Meron ba akong nagawa sa inyong mali? Patawarin niyo ako, mahal ko kayo lahat. Amen? Sabi niya yan, and this commandment, sabi niya, we have from Him, whoever love God must also love his brother. Biblically, mga kapatid. Kaya ba natin magmahal ng kapatiran? I love you with the love of the Lord. Yun yung dapat na meron, mga kapatid. Kasi mahirap, mga kapatid, na sinabi niya dyan na mahirap. If anyone says, I love God and hate his brother, ang sabi niya dyan, sinungaling. He is a liar. Sabi na, Biblia. Mga kapatid, hindi ako nagsabi niya na biblically, mga kapatid. So forgive. Pagpatawad. Love each other. Love one another, mga kapatid. Dahil ito yung kailangan. Alam niyo, mga kapatid, ang prayers ko sa church na to, the same yung church doon sa Acts. Personally ko na prayer yan. Hindi man natin, mga kapatid, maabot yung totally. Kahit yung malapit lang man sa katotohanan, mga kapatid. Pero ang prayer ko, Lord, ibigay mo sa akin yung katotoong church na to. Amen. Magkahiwalay-hiwalay kami ng Panginoong Diyos. Sa Pilipinas naman kayo dumating. Pero nandun pa rin mga nawa. Yun yung panalangin ko, mga kapatid. Personal prayer ko yan. Baging ang Ate Juliet. Ang prayer namin, mga kapatid, hindi ko man binubos ngayon yung mga prayer. Magkaisa ang church na to. Gagamitin ng Diyos, mga kapatid, ang church na to for the revival, deliverance, amen, na hindi lang dito. Buong mundo, mga kapatid, ang prayer ko. Amen. Amen. Gawin mo, mga kapatid, isipin mo, sa munting bayan ng Diyos, ikalat niya po tayo sa buong mundo. Dala ang kanyang salita, ang kanyang pangalan. Amen. Gaano kaya kaligaya ang Diyos natin. Kung tayo lahat magmahalan, mag-surrender sa Panginoon Diyos, mga kapatid. Amen. In conclusion, amen. And one of the places He chooses to go, yung ating Panginoon, the Holy Spirit is on the inside everyone who believes in Him as a Lord and Savior. Therefore, any Christian can literally say, my heart is Christ's home. Amen. Paano? Examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourself. Sabi niya, do you realize that Jesus Christ is in you unless, of course, you fail the test. Amen. Kasi kanina, meron kang problema, kung lumayas ka doon, umalis ka doon, umatras ka, umanti ka, pabili mo umatras, ano mangyayari? Kaya sabi niya, test, examine yourself, mga kapatid. Examine ourselves, kasama ko doon. Sabi niya, I have been crucified. Si Apostle Paul, I have been crucified with Christ and no longer live, but Christ lives in me. Meron tayong puso ganito, mga kapatid, kasi paano meron po tayo ito. Praise the Lord. Amen. So that Christ may dwell in your heart through faith. Jesus said, remain in me, and I will remain in you. Amen, mga kapatid. Amen. Tayo po tumayo, mga kapatid. At tayo manalangin sa Panginoon. Amen. Hallelujah.